Makakaparehan po natin ngayon ang nagbabalik na Yorme ng Maynila. Okay ba yun? Isko Moreno. Bati ka muna sa mga taga Maynila, Mayor. Thank you, Iga, na magandang umaga po sa ating mga televiewers at sa mga staff natin dito sa GMA. Opo. Nakita mo yung resulta. Anong reaksyon mo doon? Ang laki ng lamang mo sa mayoral race dito nung nagdaang 2025 election. So, paano mo na ito susuklian yung tiwalang muli, no, na ibinigay sa iyo ng taga Manila? Well, siyempre, una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pangalawa, siyempre, sa mga taga Maynila, lalong-lalo na, special shout-out yung mga lolo't lola ko, mga minamahal kong senior citizen. Maraming istorya nung halalan, Igan, na yung mga lola ko talagang lumabas, bumoto. Di ba meron silang yung balota, no? Dapat yun iaakyat kasi nga may space for our senior citizen. Marami sa kanila. Hindi, ako magsusubo sa makina. And I'm very grateful. And now, kung paano ko susuklian, siguro maglilingkod tayo ng yung nararapat. Ano bang anong first order mo? Kasi may nakita akong, hindi ko alam kung luma o bago. Parang umikot ka. At nakita mo yung basura, kaya sabi mo, binaboy nyo ang Maynila. Bago ba yun o dati na? It's been happening. Nangadugyot talaga ang Maynila. We've been hearing a lot of complaints about it. And it was sent to Ate. And the thing is, Ate Hani. Kay Mayor Hani. Okay. Ate pala tawag mo. Very close ako sa mga yan. Very close ako. So una mong order itong basura? Oh yes, yun. As one of our commitment during the campaign, yung resulta ng town hall meeting namin became a campaign, part of the campaign promise is alisin ang kadugyutan ng Maynila. So we'll just do the basic, actually yan, nakikita nyo, basic to all local government. No? Yung kalinisan, kaayusan, maaliwalas na paligid. Manila is an old city. No? Kailangan masolusyonan, Mayor, kasi ulan na baha naman ang susunod. Yes. Basura ang nakikita At saka talaga, ang basura o sanidad, for that matter, is an issue of all. No? Hindi yan issue ng mahirap, hindi yan issue ng middle class, hindi yan issue ng mayaman. Lahat ng tao dahil walang pinipili ang sakit dulot ng tambak ng basura pagdating sa kapakanan ng taong bayan. Yung basura ba naging dahilan para bawiin mo raw yung sinabi mong hindi ka muna tatakbong mayor na at eto, bumalik ka? Yung ba nakita mo? Hindi naman. Hindi lang yun. Maraming bagay na inaano ang tao at that time that they really wanted somebody else. And I was worried. In fact, alam naman nila ate yun. Sinabi ko sa kanila, bakit naghahanap ang tao ng iba kung nagbuti tayo sa trabaho natin? And I tried to talk to her, and which we did. No? And I said, sinabi ko naman sa kanya. Okay. And then, and the rest is history. Okay. May bagong utos si Pangulong Bongbong Marcos, paigtingin daw yung paghabol sa small-time drug pusher. Puro malalaki kasi nahuhuli nila. Nakalimutan na. Sa LGU level, anong plano mo pagdating sa krimen, lalo na sa droga? Ay, nako, basta tayo dyan, zero tolerance. Kaya nga sabi ko, yung second, with regard to basura, that. Tas droga. Yung kriminalidad Kriminal. sa Manila. Manila became number 1 in Southeast Asia in crime index at 65%. Yes. So it's an issue also of the people of Manila na magkaroon sila ng kapanatagan. Ngayon, nag-5 ang holdapan sa amin, is snatching, broad daylight, and so on and so forth. And one of the source or reason bakit dumadaming ganyan, kasi maraming gumagamit ngayon. Yung bisyo, kailangan tugunan nila. Kaya sabi ko, mga tolongges, palit na kayo ng address or magbago na kayo. Eto, diretsa usapan. Nag-usap tayo nun Sabi ko, tuloy mo yung termino mo. Tutuloy mo itong 3 termino at sa 28, hindi ka natatakbong Pangulo ulit, susubukan. Yes, I already committed to the people of Manila during the town Wala nang iwanan.
O, we're gonna create a 10-year plan. Actually, hindi naman masama tumakbo ng presidente. Oh. Sa mga manonood ngayon, may mga anak sila. Malamang nangangarap din silang maging presidente at makapaglingkod. Oh. It's just that it's destiny. No, the people have chosen already President Bongbong Marcos, and we move on with our lives. Then, yun. I don't think kailangan pang pag-usapan yun. But then again, just to assure you and our viewers, Binitin mo eh. and I made commitment already yun. to the town hall meeting, during the town hall meeting ng tao. Kasi tinatanong yon ng mga nga, matatanda. syempre. Sabi niya, baka iwan mo kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, Nay, hindi ko naman kayo iniwan. Hindi na. Dahil kung naging presidente naman ako, paglilingkuran ko pa rin ng Maynila. So, naintindihan naman ng mga matatanda natin. And that stops there. Parang hinto na yun doon. Hindi naging maganda ang kampanya sa Maynila dahil marami tayo narinig na batuhan ng mga akusasyon, masasakit na salita. Kakamustahin ko lang kayo ni ate mo. Kamusta na kayo ni Mayor Hani Lacuna? Okay May naman. samaan ba kayo ng loob? Nag-usap na ba kayo? Modesty aside, Igan, and I think our viewers and the people of Manila will attest to it. Napansin mo, wala akong interview ng kampanya. Kasi, I mean, generally, wala. Wala akong sinagot. Ikot ka lang. Ang sinagot ko, taong bayan. Why? What's there to say? To hurt somebody's feeling? There's no need. It is not about us. It is not about us, candidate. It's about the people. So what we did is managot sa taong bayan. May tanong yung tao, doon ako nagpapaliwanag. Why did I do this? Because this is what we need to do. And I think, Igan, the result of the election speaks for itself. Kasi masasakit. Wala akong sama ng loob. Wala, kahit sinabihan kang boy benta, wala. Wala tayo. Alam mo, every election, yung recycled Na issue. Recycled. It's always about recycling issue because wala naman silang maiakusa sa akin. Basta kailangan namin sa Maynila ay nagkakasundo, mga leader. Nung naproklama ako, I think Maris was there. Nung naproklama ako sa session hall, that's the first message that I said. Kasi nakita ko yung alimpuyo ng tao. Okay. And I said, sabi ko, pahupain nyo na yung damdamin ninyo. Kakot nagdesisyon na ang taong bayan. Let's start healing each other. Kasi I don't want those people who were hurt because of the words used by others against us, nasaktan sila, baka magiganti. I don't want to lead a city who is divided because everyone got hurt and emotionally affected. Okay. There is no use for that. Kaya that's why sabi ko, let's start healing each other and magkaisa tayo and let's be magnanimous in victory. Okay. And so far, tumahimik naman lahat ngayon. Eto, Mayor Moreno, number 1 councilor sa unang distrito ng Maynila, si Joaquin, ang anak mo. Nakachamba. Eto na naman o baka raw nagbabala ka na magtayo ng political dynasty, o baka posibleng kapalit sakaling tumakbo uli kayo sa national position. Ano bang, si Joaquin ba, siya mismo nagsabi sa'yo? Masyado pa siyang bata to... Hindi nga, pero siya ba nagka-interest o the story, na-inspired mo ba? The story is, ayaw ko yan. Hindi ko naman yan pinayagan. Okay. I said that the other day during the interview. Hindi ko talaga yan pinayagan. He knows it and yung nanay niya. Sabi ko kasi sa kanya, alam mo anak, umikot ka muna sa Tondo nang makita mo ang dahilan kung bakit ako inaabot ng madaling araw hanggang mag-uumaga sa kalsada. Because no matter how much resources you have, no matter how much effort you put, there's so much problem. Baka hindi mo kayanin. Kasi sabi ko, yung kung paano patakbuhin yung gobyerno, kaya kong ituro sa'yo. Kung ano ang proseso sa gobyerno, kaya kong ituro sa'yo. Pero yung pagmamalasakit sa kapwa, not even me or your parents. Natural yun. Or your friends can teach you that. Natural yun. Innate yun sa iyo And then he went around and maraming beses yun umiyak umiyak like, naiiyak siya sa sitwasyon ng mga nakikita niya. Sabi ko, I told you so. Now you understand. Why? And then, matututo yan. he decided. Pinagpapasalamat ko naman
sa mga taga-Tondo, mga kapitbahay natin na sabi ko, sige, bigyan ng pagkakataon. Ganyan ako kabata. Nagsimula. 23. Oh. We have the same age. Kaya Okay. sabi ko sa kanya, magpahinog ka na dyan. Mag-aral ka. Aralin mo yung position mo. Don't Yung take it serbisyo. lightly. Okay. Nabanggit mo yung healing eh. Mas madali bang yung relasyon nyo kay ate, kay Mayor Hani Lacuna, kaysa kay Congressman Joel Chua? Good luck. I wish them good luck. I really wish them. I'm happy for them. Binigyan pa sila ng pagkakataon ng taong Hindi bayan. ba magiging very sagabal slim. sa mga plano mo? No. I will not take personal things against the interests of the people. It's Okay. always about the people. And Nasaktan ka? Ha? Nasaktan ka? Hindi, alam naman ng taong bayan na yun. Saka naka-move on na ako. Ang taong bayan nagdesisyon na. And I hope everyone, including me, including those who win and those who lost, should learn a very good lesson. At the end of the day, it is the people who will decide. And maraming dapat kapulutan Hirap sa ng politika, aral. no? Walang permanenteng kaibigan, walang... Ay ako, basta ang permanente sa akin, yung Tao. kapakanan ng tao. Mensahe At sa... saka ano yan, Oh. it's been proven so many times. Okay. Mensahe sa mga taga-Maynila, Mayor. Ay, nako, Ang nagbabalik ko. mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at particular yung aking mga minamahal na senior citizen. Ay maraming salamat po sa inyo. No? At umasa naman kayo, yung dalawang pangunahing hinihingi nyo sa akin, yung Ano? kalinisan, kaayusan, at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yun po una kong tutugunan. And of course, we'll go back to MBN, the minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. At let me use this opportunity. No? Yung mga dumadako sa Maynila, particular na sa mga nanonood ng mga magulang. Siyempre, nag-aalala rin yung mga magulang na because of the high crime rate incident ng petty crimes, holduping, snatching, nag-aalala dahil yung anak nila pinadadala Doon nila. nag-aaral, Nag-aaral sa Maynila. We'll do our best. Pumanatag kayo mga nanay tatay sa mandako sa Metro Manila o bansa na ang inyong anak nag-aaral sa Maynila. We'll show government. Papakita po natin sa kanila na may gobyerno sa Maynila at ibabalik po natin. Mag-iingat po kayo at bilang panghuli, I hope everyone who's watching, ako na po, buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. Tulungan niyo po ako. I cannot do it alone. We have to come together. And together, we can make Manila great again. Congratulations. Maraming salamat, Manila Mayor-elect Thank you. Isko Moreno. Ayan. Dehin Bokeke. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.